Sa ibang balita, naglabas ng babala sa publiko ang iba't ibang non-government organizations sa Central Mindanao hinggil sa mga natatagpo ang unexploded ordnance tulad ng mortar at granada. Hindi ito dapat hawakan o paglaruan upang walang madidisgrasya. Mahigit 10 araw ding isinailalim sa pagsasanay ang iba't ibang kasapi ng non-government organization na siyang nakatutok sa pag-usad ng usaping pangkapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Ang pangunahing paksa ng seminar, ano ang mabisang gawin tuwing merong matatagpuan na unexploded ordnance tulad ng mortar, bala ng RPG at granada. Nakabuo ng konseptong grupo na dapat hindi ito maaaring pukpukin o i-dismantle dahil ito'y sasabog. Hindi rin pwede sunugin o galawin. Mas mainam na i-report sa mga otoridad upang ito'y agad na maaksyonan at mailayo sa peligro ang mga tao. This is very important, and this is the first kind in Mindanao, because after the conflict, you still have UXO on the ground. And this UXO is a threat for children, for women, for adults, for the community. So you need to have armored trainers to deliver safety message. Dahil umusad ng peace talks at marami na ring bakwit ang bumabalik sa kanilang mga lugar, malaki ang posibilidad na meron tang mga hindi sumabog na mortar o iba pang mga bala na matatagpuan sa mga conflict-affected areas. Kaya upang maging ligtas ang mga kababayan natin na bumalik sa kanilang sakahan o palaisdaan, dapat maisiwalan sa komunidad ang mga tamang paraan ng pag-iingat. Makasalbar sa mga buhay na inosente, maiwasan ang mga aksidente na nagre-resulta ng kamatayan o malubhang mga sugat. Mismong mga kasapi ng NGO ang idinaan sa pagsasanay dahil sila ngayon ang magsisilbing instrumento upang ibahagi ang kanilang natutunan sa komunidad. Nang sa ganon ay makakarating ito sa mga lugar na higit na apektado ng kaguluhan at ng makaligtas ng buhay. We care on their shoulder the responsibility of delivering safety message to their community, and especially in affected area like ADPs. Ito kasi yung mga klaseng human resources, itong mga NGO workers, yung mga humanitarian workers, na yung may kakayahan na magbigay rin ng edukasyon sa mga conflict-affected community. Dalawang batch ng mga NGO ang sinailalim sa pagsasanay at kaninang umaga ang kanilang pagtatapos. Ang Mine Risk Education Training Course ay pinangungunahan ng Swiss Foundation for Mine Action at ng Philippine Campaign to Ban Landmines.